ngayon, punta naman po tayo mga kababayan dito sa isa pang balita or bagong balita na nakita po natin galing po sa People's Tonight. Sabi po dito mga kababayan, kung titingnan nyo, sabi po dito sa People's Tonight, ito po yung source natin para makita ninyo. Baka sabihin ng iba, gawa-gawa lang natin at fake news. Ito, BP Sara umiskirida na rin sa Pinas pagsibat ni Digong mga kababayan. Ibig sabihin, umisplok na rin etong si Vice President Sara Duterte after po ng pagsibat ng kanyang tatay. Sabi pa dito, kasunod ng pagkalat ng litrato ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na pagsakay ng eroplano biyaheng Hong Kong, napaulat na nakaalis na rin ng bansa papunta sa parehong lugar ang anak niyang si impeachment Vice President Sara Duterte ngayong Sabado, Marso 8, sa gitna ng espekulasyon ng paglabas ng arrest warrant ng ICC laban sa mag-ama. So ibig sabihin mga kababayan, hindi nyo ba nahahalata? Hindi lang naman kasi si Digong. Kung sakaling lumabas yung arrest warrant, hindi lamang po si Digong yung possible habulin ng Interpol mga kababayan. Kung hindi, pati etong si Sara, si Bato de la Rosa, at yung iba pa na nasasangkot mga kababayan sa paglabag sa karapatang pantao. So ngayon kung titingnan ninyo, nakakapagtaka naman na parehas yung mag-ama, iisa lang yung destinasyon. Kaya nga sinabi ko kanina doon sa pangalawang live natin na hindi rin malabo na magkita etong si Sara Duterte, si Digong at saka itong si Harry Roque. Kasi nga mga kababayan, kung naando doon si Sara sa Hong Kong, naando doon din si Digong, imposible naman na hindi puntahan yan ni Harry Roque. Ano po sasabi pa dito? Basahin pa natin. Bandang alas 10 ng umaga, ngayong Sabado, Marso 8, nang umalis ng bansa si impeachment Vice President Sara Duterte patungong Hong Kong. Lula ng Philippine Airlines Flight PR 318 mula sa Ninoy Aquino International Airport na iya Terminal 1 ayon sa mapapagkatiwalaang source. Sabi pa dito mga kababayan, ang parehong source ang nagkumpirma sa pag-alis ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Davao City bandang alas 9 ng umaga, ng gabi ng Marso 6 mga kababayan patungo sa Maynila sakay ng Philippine Airlines Flight number PR 2829 at dumating sa NAIA Terminal 2 makalipas ang 2 oras mga kababayan. So sabi pa dito, basahin pa natin. Mula sa Maynila, nagbiyahe patungong Hong Kong ang dating Pangulo alas 8 mahigit ng umaga noong Biyernes, Marso 7 mga kababayan. Napaulat na magkasunod na pagbiyahe ng mag-ama papuntang Hong Kong sa gitna ng mga espekulasyon ng umano'y paglabas ng International Criminal Court, ICC, ng arrest warrant laban sa dating presidente. Di ba kayo nagtataka mga kababayan? Kaya nga kung titingnan nyo, ganito lang naman kasi kasimple yan eh. Kung matatandaan nyo, di ba kada may pupuntahan etong si Sara or etong si Digong papunta ng ibang bansa, maaga pa lang nakatimbre na yan sa sambayan ng Pilipino. Maaga pa lang ini-splok na yan, inilalabas na yan ng mga vlogger ni Digong at pinapalabas nila na mga taga-suporta, yung mga didisit dyan, halimbawa sa Hong Kong, salubungin nyo dyan si dating Pangulong Duterte at etong si Vice President Sara Duterte kasi makikipagkita sa inyo at makikipag-meet and greet at magpapasalamat sa inyo. Pero di ba kayo nagtataka bakit biglaan yung pag-alis nila magkasunod pa? Kasi nga mga kababayan, may inspekulasyon kasi na anytime pwede nang ilabas yung arrest warrant mga kababayan laban po dito kay Digong at laban po dito kay Sara Duterte. Kaya siguro mga kababayan hindi na rin nakakapagtaka kung bakit ang iniisip na mga kababayang Pilipino po natin na kaya umalis etong magtatay na ito hindi para umattend ng rally, hindi para umattend or magpasalamat dyan po sa meet and greet ng OFW na mga taga-suporta ng mag-amang Duterte. Kung hindi, para takasan etong paparating na arrest warrant galing po sa ICC. Kasi nga, baka natunugan nila mga kababayan na anytime, pamula ngayong araw, pwedeng maglabas na ng arrest warrant ang ICC. Ano po sasabi pa dito? Basahin pa natin. Eto pa daw. Sabi pa dito mga kababayan, ang Hong Kong ay isang administrative region ng People's Republic of China na sinusuportahan ni Digong noong siya ay nakaupo pa sa Malacanang mga kababayan. Si Digong ay nakaharap sa kasong crimes against humanity dahil sa pagpapatumba
ng umano'y sa libu-libong katao kabilang ang drug personality sa war on drugs ng kanyang administrasyon. Sabi pa dito, una nang napaulat na kasama rin sa investigasyon ng ICC si Vice President Sara Duterte matapos ituro ng dating pulis at self-proclaim Davao Death Squad member na si Arturo Las Cañas sa pagpapatupad umano ng malawakang pagpapatumba sa mga hinihinalang kriminal sa Davao City noong alkalde pa ito ng syudad, mga kababayan. Kabilang ang mga accusation ito sa article of impeachment na inihain ng Kamara laban kay BP Sara na nakahandang litise ng Senado sa Hulyo ngayong taon. So ibig sabihin, mga kababayan, hindi lang po si Digong, hindi lang si Duterte ang lumabas at umalis ng bansa. Kung hindi, mga kababayan, maging etong si Vice President Sara Duterte ay sinamahan or sinundan yung kanyang tatay na umisplok or umalis ng Pilipinas. Ngayon, kung titingnan yung mabuti, mga kababayan, parang parang nakatunog ata etong magtatay na anytime pwede nang lumabas, mga kababayan, etong arrest warrant laban po kay Digong. Siguro eto rin yung dahilan, mga kababayan, kung bakit tahimik yung mga taga-suporta ni Duterte, kung bakit tahimik yung SMNI, mga kababayan, sa pag-alis nitong si Digong. Dahil kung matatandaan nyo, pag may mga ganito kasing importanteng event, kung ito man ay rally or meet and greet, mga kababayan, maaga pa lang na i-vlog na yan ng kampo ni Digong. Maaga pa lang, mga kababayan, na ipagkalat na yan ng mga vlogger ni Digong at especially pihado nasa timeline na yan ng SMNI. Pero bakit, mga kababayan, tila biglaan ata at tahimik yung mga vlogger nitong si Digong patungkol po dito sa isyong ito? Yung sinasabi ng iba, hindi totoo yan. Kasi yan, may pupuntahang rally, may pupuntahang event si dating Pangulong Duterte. Bakit biglaan? Yan kasi ang tanong na, mga kababayan Pilipino po natin. Bakit biglaan naman yung pag-alis ni Presidente Duterte, ni dating Pangulong Duterte? At bakit biglaan din yung pagsunod ng kanyang anak? Siguro nakatunog na anytime pwede nang lumabas yung arrest warrant galing sa ICC. Na anytime pwede nang arestuhin, mga kababayan, ng Interpol gamit po yung ating mga law enforcer. Eto pong si Digong. So ngayon, kung titingnan nyo, mga kababayan, hindi lang po si Duterte, hindi lang po si Digong ang umalis papuntang Hong Kong, kung hindi, mga kababayan, pati itong si Sara Duterte. So baka ang gagawin nila dyan sa Hong Kong, mga kababayan, pagkasawa na sila, pupunta na sila ng China. At kapag lumabas na, di umano, yung arrest warrant, mga kababayan, baka magtago na sila dyan po sa bansang China. Di umano, mga kababayan, hindi ko naman sinasabi na magtatago talaga dyan. Pero baka lang naman. Kasi kung titingnan po natin, mga kababayan, eto kasi yung isa ding nakikita ko dyan Baka si Roque naandyan lang sa bandang Hong Kong na yan. Or baka itong si Roque naandyan lang sa may China. At baka dun magkikita-kita etong mga ito. Siguro naman, mga kababayan, pupuntahan yan ni Roque. Imposibleng hindi yan puntahan, lalo na at napaka-importante kay Harry Roque ang makita si Sara Duterte at eto pong si Digong. Kita nyo ba? Hindi makasagot si Harry Roque dun sa kanyang interview nung tinatanong siya kung siya ba ay nasa Pilipinas or nasa ibang bansa. And then, mga kababayan, nung tinanong siya about dun sa kanya mga pinuntahang bansa na kung saan nasagap ni Senator Risa Hontiveros, walang maisagot etong si Roque. Posible, mga kababayan, na totoo talaga yung sinasabi ni Senator Risa Hontiveros na itinanong dito kay Roque, na si Roque palipat-lipat ng bansa at ngayon, mga kababayan, baka nasa Hong Kong etong si Roque. Anyway, shoutout kay Ma'am Becky Carriero, One Squad Forever. Mega love shoutout po. Thank you po sa pagkape po. So maliwanag naman, mga kababayan, na eto pong si Sara Duterte ay sumunod sa kanyang tatay. Sabi dito ni Ma'am Cynthia Tor, close na yung SMNI sa air at sa podcast. Wala ng SMNI broadcast sa TV. Wala po, pero sa Facebook updated sila. Sa Facebook po updated sila at hindi pa po sila nawawala doon. Kaya siguro, mga kababayan, imposible naman. Kung eto'y importante at talagang may event, may meeting dyan sa Hong Kong, may meet and greet sa mga OFW, dapat maaga pa lang na i-broadcast na po nila. Yung iba pa nga dyan, hindi nyo ba napapansin, mga kababayan? Yung iba pa nga dyan, gumagawa pa ng tarpaulin
pagka may mga ganyang lakad, etong si dating Pangulong Duterte, ipinapakalat po nila mga kababayan sa social media, pinipicturean nila, ipinapakalat nila. Pero ngayon hindi ba kayo nagtataka bakit sobrang tahimik ng kampo ni Duterte sa pag-alis ng mag-amang Duterte? Tayo nagtatanong lang naman mga kababayan, ano po, pero kayo, ano po ang komento nyo mga kababayan? Hingil po dyan. Comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo. Hingil po sa pagsunod o pag-splack rin ni Sara Duterte mga kababayan papuntang Hong Kong at pag-alis niya ng Pinas after umalis ng kanyang tatay.